So good morning each and everyone. Um, Before we will proceed, my name is Tabay Jubilin and I will be continuing the report of Miss Abadingo. So first, let us have our objectives. So let us define how human dignity and diversity contribute to global competence. So next is enumerate the four aspects of valuing equality of core rights and dignity according to Clapham 2006. And lastly is to recognize the ability on how to use knowledge appropriately in global understanding. So now let us proceed to our lesson proper. So first, what is human dignity? So when we speak out of dignity, so kung sa Bisaya pa na siya dignidad kanang imuhang unsay tawag ana kaning imuhang kanang worth sa imuhang kaugalingon no kanang kung gitahay lang dili nimo ibaligya ang imuhang kaugalingon sa in a bad way, so dapat ang imong dignity is limpyo jud. So for example is kanang bahala og magkalisod-lisod ka pero dili jud nimo unsa man dili nimo isugal ang imong kaugalingon nga mangawat ka, manguan ka kanang in a decent way ang imuhang kuan kay para na ay dignity. So in this discussion, let us have valuing human dignity and diversity. So valuing human dignity and valuing cultural diversity contribute to global competence because they constitute critical filters through which individuals process information about other cultures and decide how to engage with others and the world. So when you say human dignity niya, cultural diversity, when we speak about diversity, so meaning kanang willing ta nga mag-adapt or mag-adjust ta sa unsa man ang kuan. Kintahay lang naatay classmate na Muslim, so ato ang i-respect ang ilahang kanang cultural diversity nga dili sila non-pork eater sila, dili sila mukaon og kanang mga ingana mga pork kanang mga dili halal certified na food. So lain pud kaayo nga kabalo ka nga Muslim siya nya imo siyang agdahon nga kining mga unta niya kabalo ka nga imong sudan is pork. So no asa man ang kanang pag-value ana sa kanang cultural diversity. So meaning kung moingon ta nga cultural diversity, so ato adjong i-balance nga kanang makabaluta sa mga kuan dili man ingon nga sa tanan panahon naatay kanang alam sa ilahang kuan, but then kung dili pa ta suwito sa isa ka tao, to avoid any conflict to them, we must kanang know them first, kanang usa nato sila unsa man i-approach kay kanang labi na nga kanang naay mga ingana nga mga cultures nga dili nato maano. So and then hence, people who cultivate these values become more aware of themselves and their surroundings and are strongly motivated to fight against exclusion, ignorance, violence, oppression, and war. So, dariya sa kuan, kining fight against exclusion, di ba kanang exclusion, kanang murag mag-introvert na lang siya, kay nga no, kining kanang wala man sila kasabot sa ako ang wala man sila kasabot sa ako ang kining ginaanuhan nga kining unsa na sa among culture gani para nang sa mga Muslim. So no naman ginato nga mga Muslim dili pwede ana, so kuan na siya kining naana gyud na sa tong mindset nga dili nato sila i-engage something ingana nga mga butang. And then ignorance, so kung moingon ta nga wala ta kabalo nga kining kanang ingana sila, so mo gali na nga dili ta magpataka og unsa man dili ta magpataka og kining address sa ilaha sa isa ka tao kay dula ta kabalo kung unsa ang iyahang mga cultural nga mga kultura nga ginadala-dala or mga beliefs nila. And then violence, so syempre no kung kanang matungnan ka nga ang tao day nga ingana, so maka-lead siya og violence kay kanang murag mabastusan ang isa ka tao, so nawa naman ang iyahang kanang wala naman na value ang iyang human dignity. So kining maano siya nga kining mahimo og kanang ma-result into violence, so oppression and war, so kasamok gihapon. So no kanang ang human dignity and cultural diversity is kanang interconnected sila in a way nga kanang ang atoang
pagtahod sa usa ka tawo. So moingon tag pagtahod is kanang naagit ta mag-show tag respect sa ilahang dili lang sa ilahang pagkatao nga kanang sa personal kay gwapa siya ato siyang irespeto, no, because of their cultural kanang beliefs and any kanang ilahang gina-stand nga kanang kuan sa ilahang religion ba na or unsa na dira ang kana gid silang duha is mag uban jud na sila or interconnected with each other. So according to Clapham, so Clapham 2006 introduced the 4 aspects of valuing equality of core rights and dignity. So first is the prohibition of all types of inhuman treatment, humiliation, or degradation by one person over another. So prohibition, so ginadili ang tanan nga klase nga trato nga dili mao, pagpakaulaw, humiliation or degradation kanang unsa nang degradation, pababa nimo ang kanang pagkatao sa isa ka tao, no. Then basta ang siya kining mo na siya ang kuan niya nga core rights sa pinaka first nga gi-include ni Clapham. Another is the second one is the assurance of the possibility for individual choice and conditions for each individual self-fulfillment. So naa jud tay unsa man kaugalingon nga choice para mapili kung asa ta malipay. So kintahay lang kining ang tao dili siya ganahan sa ilahang, di ba naaman tay ka ng mga Christians or mga Catholics nga magpa-convert into another religion gani. So ila po ng choice, wala tay mahimuan na kay ngano naaman sila ginabarugan pod na ilahang kaugalingon. So according to Clapham, gi-assure niya ang possibility for individual choice. So og kanang fulfillment, autonomy, or self-realization. So, naa na siya kaugalingong decision sa iyahang kaugalingon. So, third one is the recognition that protection of group identity and culture may be essential for that of personal dignity. So, recognition that protection of group identity. So, when we say group identity, so mabilong ni diri ang unsa man mga LGBTQ, unsa pa na dira ang ginasudlan nila na ay rights ang mga babae, na ay rights ang mga lalaki. So, different rights, but then unsa man siya essential for that of personal dignity. So dili makatamak sa ilahang pagkatao gihapon nga kanang at gina-acknowledge gyud ang ilahang kining protection gyud kay di ba kung sa mga babae na ay vowsy. So sa mga lalaki pod og sila pod ang ginapasakitan sa mga babae sa ilang asawa, so naapo na siya kanang consequences nga kanang napoy mga kaso nga pwede i-file sa ilaha. So ana na siya, no. So sa LGBTQ kuanan ang kanang pagbuli sa ilaha kay kanang mo man jud ang ilahang kining gusto sa ilahang kuano kay naa naman sila choice dito, giingon naman dito ang naa na sila assurance nga kanang naa sila choice. So the last one is creation of necessary conditions to have the essential needs satisfied. So ang pagmungtar or paghimo sa mga necessary, mga kinahanglanon jud nga condition to have the essential needs satisfied. So kailangan jud nga ma-meet gyud to kung unsa ang mga needs sa bawat usa ka tawo para unsa man maano jud ma-value ang human dignity and cultural diversity and kanang mas mapalalom pa jud ang kining interconnectedness nilang duha. So let's proceed with global understanding. So understanding is the ability to use knowledge to find meaning and connection between different pieces of information and perspective. So from the word understanding, no, very understandable na jud kay siya. Kay nga naman pagsabot. So kung syempre no kung wala kay pagsabot, kita jud ka gubot pirmi. Naa-joy time nga makaano ka nga ang imuhang kinabuhi dili peaceful kay nga naman wala man kay pagsabot, dili man nimo masabtan ang kanang ginadala-dala sa katao. Maybe kana siya ang imong nasugatan karon is naaday na siya ginadala-dala nga problema, mao na siya nga wala siya nakasmile sa imuha pag sugat ninyo dito sa hallway or dito sa student lounge niya, imo na din siyang gi-judge. So understanding, so ability to use knowledge to find meaning and connection between different pieces of information and perspective. So dili ta magpataka og judge based atong nakita lang. So maybe we should talk to them kung unsa man ang kuan nga unsa di problema ngano wala makananagad sa ko ganina nga na dili kay imo siyang imarites dito nga ay di ba siya managad
ana siya. So the framework distinguishes four interrelated cognitive processes that globally competent students needs to use to understand fully global or intercultural issues and situations. So according atong OECD framework sa 2018, so naana siya dito kanang interrelated cognitive processes. So kining para daw ma-understand pa nato ang kining intercultural issues and situations. So the first one is the capacity to evaluate information, formulate arguments, and explain complex situations and problems by using and gaps in information and managing conflicting arguments. So, evaluate. Unsa na evaluate? So, ato adjong idig-in kung unsa man jud ang kanang unsa man jud ang problema or unsa man jud ang kining unsa man jud ang punot dulo ani, asa man ni siya nag-start. So dili pwede nga i-judge na nato diretso ang mga ingana kay kanang base na lagi sa atong nakita. So kailangan jud ato adjong sabton pag-ayo nganong ingani. So for example, naa kay estudyante nga grabe ang absenteeism. So alangan naman og imuha siyang kining i-diretso nimo siya failed. Wala ka kabalo unsay reason niya. So, dapat, imuhang i-check, i-evaluate nimo ang sa mga information nga needed nimo. Nga naman, unsay rason, why, unsay ka ng mga possible reasons niya, family problem ba, or siya lang ba. So, para ma-manage nimo ang mga kining future problem gihapon kay kung unsa may mahitabo, nya kita lang mo fight ang mama nga ingana, so, luoy kayo ka as a teacher. So, di ba no? Okay, so let's proceed with the second one is the capacity to analyze multiple perspective and worldwides, positioning and connecting their own and others' perspective on the world. So, capacity to analyze. So, from the word analyze, so, gi-evaluate na nimo no. Imo na pong i-analyze. So, nganong papasaro na ko siya, nganong dili. So, dito to mo balik ta sa tong example nga absenteeism na bata. So, i-analyze nimo. Anong kailangan ako siya papasaron? Ay, kay naningkamot dahil siya. Maudeng magsige siya absent is nang nananumpa dahil siya sa bukid. So, na kay consideration. So, ako na siya tagaan og kining removals. Ako na siya tagaan og mga kanang mga quizzes nga katong mga na-miss niya para mahabol niya niya. Kabalo man jud ka nga bright ang bata. Nagsige lang gyud siya absent di ay kay nanginabuhi dahil siya para sa iyang pamilya. So, let's proceed with the third one is the capacity to understand differences in communication, recognizing the importance of socially appropriate communication and adapting it to the demands of diverse cultural contexts. So, capacity to understand. So, sabton. Understand no? Sabton nimo ang differences in communication, recognizing the importance of socially appropriate communication, and adapting it to nila is maka-adapt sa atoa nga siya kita na lang ang mo adjust sa iya since kita kabalo man ta sa ilang language sa language na ilang ginagamit kasabot man ta. So pero napoy time nga napod bay bata no nga dili kayo kasabot og Tagalog. So ang mahitabo jud ani is multilingual na gyud si teacher. So kung dili masabtan ipasabot pa gyud niya sa Bisaya, iya pog i-translate na pud into Tagalog. So dapat flexible gyud ta as a future teacher kay ngano man unsaon man nato pag-understand sa differences sa communication, unsaon man nato pag-recognize sa importance of socially appropriate communication, ug unsaon man nato pag-adapt, unsaon man nato sila pagpa-adapt, unsaon nato pag-apply sa ilaha ang kanang kining pag-adapt sa demands of diverse cultural context. Kung kita nga teacher is ato lang i-neglect ang mga kinahanglanon sa usa ka bata. So, let's proceed. So, nasabtan raman no. So, let's proceed. Kaya murag medyo taas-taas na jud ni. And the capacity to evaluate actions and consequences by identifying and comparing different courses of action and weighing actions on the basis of consequences. So, diri na siya mahitabo. So, katong example na ko nga sa si absenteeism. So, evaluate, analyze, understand. So, at pag-abot na po diri, i-evaluate na po nimo ang actions and consequences by identifying and comparing different course of action and weighing actions on the basis of consequences. So, kung unsa to yang nabuhat, kay kuan man kining tungod ay nag-absent lagi siya kay naga-work siya, naga-earn money siya para sa iyang pamilya para naipampalit og bugas. So, kinsa man kano kapara ibagsak tong bata. So, ay mo siya ng paminawon both sides. So, pero kung nagbagdoy-bagdoy lang yun siya, nagsuroy-suroy na yun siya, nato siya internetan, nakiglaag-laag, naligo-ligog sapa,
iharag itong own choice, walay nagsugo niya nga mag-ingato siya, wala siya kanang naagid siya choice nga motog eskwelahan, is that's the time nga kanang makahimo jud og action ang isa ka teacher no nga dili siya i-retain na lang siya, dili siya kapasar, dili siya kadto sa next nga stage. So since kuan man jud siya kaayo, so very kuan kay siya no, very crucial kay siya sa future teacher kay ngano kita gani maglisod kita adjust atong kaugalingon, and then maabot pa ni mga bata nga mga ingonani. But then according to one of our instructors, nga kanang ang teacher man is the noblest profession, so dapat yun pag makapasar na ka as ka ng licensed professional teacher, ato yung importante sa kutong una-una nga dili na kita ang dati nga kita. So kung unsa man to ato ang mga sides na to, nga mga downsides, ang mga negative sides na to during katong time nga wala pa ta nakapasar as ka ng licensed professional teacher, is ato jud atong i-set aside, atong ibilin, ug ato na to siyang i-bury kay ngano man new individual naman ta, mag-set na ta og model as kanang ano na jud siya as professional teacher. So that concludes my report. So thank you everyone. So God bless and